mga aralin sa video na ito ay una, buod ng maikling kwentong Lupang Tinubuan, bahagi 28 hanggang 31. Ito ay isinulat ni Narciso G. Reyes. Ikalawa, mga pangyayaring nagsasaad ng tunggalian na matatagpuan sa bahaging ito ng maikling kwento at pagtukoy sa uri ng tunggaliang ito. Basahin natin at unawain ang mga pangyayari sa bahagi ng maikling kwento ni Narciso G. Reyes na Lupang Tinubuan. Ito ay bahagi 28 hanggang 31. Sa sandali ng huling pamamaalam sa libingan, pilit na pinagtiim ni Danding ang kanyang mga bagang upang pigilan ang pagbuhos ng kanyang damdamin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagtitimpi, nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata, palatandaan ng matinding sakit na hindi na kayang itago. Unti-unting nag-ulap ang kanyang paningin, waring nilalamon ng lungkot ang kanyang buong pagkatao. Nilunod ang kanyang puso ng malalim na dalamhati at ng kakaibang pakiramdam na parabang siya mismo ay dumaranas ng isang uri ng kamatayan, hindi pisikal kundi emosyonal at espiritual. Dahil sa bigat ng damdamin, nabalisa siya at sumikip ang kanyang dibdib. Kaya't dahan-dahan siyang lumayo sa libingan at nagpaunang bumalik sa bahay. Pagdating doon, ninais niyang mapag-isa upang harapin ang kanyang nararamdaman. Nang makita niyang may mga taong naiwan pa sa bahay, patalili siyang nagtungo muli sa bukid. Umiwas sa pakikipag-usap at pakikihalubilo. Lumulubog na ang araw at unti-unting lumalamig ang hangin. Ang takip-silim ay tila isang abuhing kamay na dahan-dahang bumabalot sa himpapawid, larawan ng pagtatapos ng araw at kasabay nito ng paghupa ng isang masakit na sandali sa buhay ni Danding. Tumigil siya sa tabi ng pulutong ng mga kawayan at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha at liig. Doon sa gitna ng katahimikan, tila hinaplos ng kapayapaan ng bukid ang kanyang nag-aalab na damdamin, gaya ng isang inang humuhupa sa lagnat ng anak. Huminga siya ng malalim, naupo sa lupa, ipinikit ang mga mata at inunat ang mga paa. Itinukod niya ang kanyang mga palad sa lupa at hinayaang maglaro sa kanyang ligalig na mukha ang banayad, malamig at mabangong hangin. Isang sandaling pahinga at paggaling mula sa matinding dalamhating kanyang dinadala. Ating nabasa at naunawaan ang bahagi 28 hanggang 31 ng maikling kwentong Lupang Tinubuan ni Narciso G. Reyes. Dumako tayo sa mga pangyayaring nagsasaad ng tunggalian na matatagpuan sa bahaging ito ng maikling kwento at pagtukoy sa uri ng tunggaliang ito. Una, pinagtiim ang mga bagang. Ito ay panloob na tunggalian. Pinipilit ni Danding na pigilan ang kanyang pag-iyak, subalit na naig pa rin ang lungkot at dalamhati. Ang kanyang emosyon ay mas bumigat hanggang sa makaramdam siya ng pagkasakal sa dibdib at parang pagpanaw ng isang bahagi ng kanyang sarili. Ito ay malinaw na tunggaliang nagaganap sa loob ng tauhan o kung tawagin natin ay tao laban sa sarili. Ang labanan sa pagitan ng kanyang pagtitimpi at ng likas na damdaming magdalamhati. Bilang isang bata, nais niyang maging matatag sa harap ng kamatayan at ng mga tao. Ngunit bilang tao, hindi niya maiiwasang masaktan at maapektuhan. Ito ay mahalaga sa kwento dahil ipinapakita nito ang emosyonal na pag-matured ni Danding at ang lalim ng kanyang pagkatao. Ang tunggaliang ito ang nagtutulak sa kanya na humanap ng katahimikan at paghilom sa kalikasan. Ikalawa,
Umiwas si Danding sa mga tao, una sa libingan at muli sa bahay upang magtungo sa bukid. Ipinakikita nito ang kanyang paglayo sa presensya ng iba upang makahanap ng kapayapaan. Ito ay isang uri ng tunggaliang nagaganap sa isang tauhan laban sa lipunan o tao laban sa lipunan, kung saan ang damdamin at pangangailangan ni Danding na mapag-isa ay salungat sa inaasahang pakikisalamuha sa gitna ng pagluluksa. Hindi niya kayang makisabay sa kolektibong pagdadalamhati. Kailangan niya ng personal na espasyo upang harapin ang sakit. Mahalaga ito sapagkat ipinapakita nito na may iba't ibang paraan ng pagdadalamhati ang tao. Para kay Danding, ang pag-iisa at paglapit sa kalikasan ang daan sa pag-unawa at pagtanggap. Ang mga tunggaliang naganap sa bahagi 28 hanggang 31 ay hindi marahas o panlabas na sagupaan, kundi malalim at emosyonal. Ang panloob na tunggalian ni Danding laban sa sarili ang pinakadiwa ng bahaging ito. Ang pakikibaka ng isang kabataang unti-unting nakauunawa sa kahulugan ng kamatayan, pagkawala at paghilom. Samantala, ang kanyang paglayo sa mga tao at paglapit sa bukid ay nagpapakita ng pansamantalang tunggalian laban sa lipunan na nalulutas sa pamamagitan ng katahimikan at yakap ng kalikasan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.